Amen. Sige po, isa pa nga pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po na to those who are on site tonight, magandang gabi po. At sa lahat po ng nanonood sa atin live, amen, magandang gabi din po sa inyong lahat. Welcome po sa ating night of prayer. Sige, let's give God a big hand of praise bago po tayo magsimula. Now, will you please join me in a short prayer? Can you please join me? Let's all bow our heads and let's pray. Hallelujah, hallelujah. Harabasika rababa halala iyara antela iyara babasika rababa. Lord, tonight we honor your mighty name, God. We invite your Holy Spirit in this place. Patuloy ka namin, Panginoon, iniimbitahan, patuloy ka namin, O Diyos, ina-acknowledge, Lord God, in this space, Lord. And we believe, Lord, you're gonna meet all our needs tonight. May dahilan, Panginoon, ng aming pagparito, Panginoong Diyos. Meron kami mga dala-dalahin, Panginoon. But we believe, Lord God, aalis kami, Panginoon, empty-handed. Because, Lord, tonight, you will answer our prayers. You will, Lord, you will speak to us tonight. At dalangin namin, Panginoon, hindi kami aalis sa lugar na to, O Diyos, na hindi po nasisira ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Panginoon, sa oras na to, Ama, dinideklara namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo na anumang gawa ng Diablo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mabuksan ang aming spiritual eyes tonight. Hayaan mo, Lord, mabuksan ang aming spiritual ears. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras na to, Lord, makakonect yung spirito namin sa iyo, Panginoon. Because that is the goal of our night of prayer, Lord God. Makakonekta kami sa iyo, O Diyos. And so tonight, Lord, anuman yung bigat, anuman, Lord, yung daladalahin, anuman, O Diyos, yung emosyon po namin, Panginoon, isinasantabi namin, Panginoon, sa iyong paanan. At dalangin namin, Panginoon, makagalaw, Panginoon, ng malaya, Panginoon, ang banal mong spirito sa amin, Panginoong Diyos. And so tonight, Lord God, alam po namin, tagumpay na po kami. At alam po namin, Lord, mag-i-speak ka po sa amin, Panginoon. God, tago mo ko sa iyong likuran. This is all about you, Lord God. Dalangin namin, Lord, ang congregation, Panginoon, kasama, Lord, ng nanonood ngayon, O Diyos. Whatever expectations they have, Lord God, exceed mo yun, Panginoon. Transcends, Lord God. Mag-transcend ka, Panginoon, kung nasa saan man sila ngayon, O Diyos, at patuloy mo silang hipuin, Panginoon, patuloy mo silang pagalingin, patuloy mo silang kausapin, O Diyos. Maraming pong salamat sa iyo, Ama. This is all we pray, Lord God, in Jesus' mighty name. Let's all say amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpak nga po ulit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Now, this November, alam naman natin, we are still on our series entitled A Journey of Life. Sabihin nyo, journey. Journey. Now, bilang Kristiyano po, ang buhay po ay nagsisimula in knowing God. Life begins in knowing God and having real relationship with Him. Do you agree? Ibig sabihin, tayo po bilang Kristiyano, ang ating pong buhay ay, ang buhay natin ay journey of living daily in God's will. Na we are anticipating and we are also preparing for eternity. So lahat ng kwento ng buhay po natin today, mula noon hanggang ngayon, up to present po, this is all preparation. This is all anticipation to what is happening, to what really is happening. So we are anticipating, we are preparing for eternity. Ibig sabihin, yung buhay po natin sa mundong ibabaw, maikli lang, tuldok, kumpara po dun sa eternity na sinasabi ng Diyos. You say amen. And so this week po, okay, let's go straight to our topic tonight. Let's learn, let's study about our identity in Christ. Can you say identity? Identity. Na pag-aralan po natin kung gaano kahalaga yung pagkakakilanlan po natin kay Kristo. Are you ready? Say amen. Okay? Now, ang pinag-aralan ko po ay yung unang Pedro, chapter 2. I studied about 1 Peter chapter 2. At ang librong pong ito ay sinulat ni Pedro. Kapangalan kay Peter no? At sinulat po niya yan to suffering Christians. Look at me. Okay? Now, sakto po, okay, kasi ito po'y patungkol sa mga suffering Christians. Now, sakto kasi, okay, taas ang kamay ng mga suffering Christians dito,
Amen? So tayo po, amen, ganun din. Tama? Tayo po ay, we call ourselves suffering also Christians. We call ourselves suffering Christians. Bakit po? Kasi, ang buhay po natin sa mundong ibabaw, mahirap na. Tama po? And it's getting more complicated. Tama po ba ako? Na dati ang buhay natin, madali lang naman. Pero ngayon, parang mas pahirap ng pahirap po yung buhay natin. Lalo na, yung ang hindi Christian mahirap na ang buhay nila. Lalo na, kung Kristiyano ka. Do you agree? Lalo na pag Christian ka, mas lalong mahirap at mas lalong complicated ang buhay natin dahil alam mo yon, you're walking in the will of God daily. Yun ang battle natin. Now, to be a Christian today is not to be free. It's not to be free from sufferings here and now. So, ibig sabihin, lagi po nating kadugtong yan. Lagi po nating kasama na siya. Okay? Sa mundong ibabaw, parehas po tayo ng nararanasan. Okay? Kaya lang, tingin sa akin, may distinction tayo sa non-Christian. Sabihin nyo, distinction. Meron tayong pagkakaiba. Okay? Ang distinction natin sa non-Christian, okay, is ito. We respond to sufferings differently. Do you agree? Ang respond natin sa sufferings, iba. Pare-parehas po tayo nagsasuffer kasi isa lang naman ang environment natin We are on the same aquarium, ika nga. Isa lang ang environment. Kaya lang, ang kaibahan natin sa hindi Kristiyano, iba ang respond natin sa suffering. Do you agree? Say amen. You say amen. Bakit? Kasi tayong mga Christian, we have hope. Meron tayong pag-asa. Bakit? Kasi alam natin, babalik si Kristo. Do you agree? Say amen. Meron tayong joy. Meron tayong kagalakan. Okay? Dahil sa ginagawa ng Diyos para sa ating pananampalataya. You say amen. Ano pa? Meron tayong holiness. Meron tayong kabanalan. Dahil ang Diyos natin banal. Amen? Now, this is how we honor God sa buong buhay po natin. Ibig sabihin, church, look at me. Lahat ng ito ay posible. Because why? We are transformed na maging iba. We are transformed na maging iba sa mga non-Christians, not through our own self-efforts, but through the transforming power of the gospel. Isa amen. Dahil na-preach ang gospel sa atin, nagkaroon ng transformation ang buhay natin. Na-transform tayo hindi dahil sa sarili nating kakayanan. At iyon ang kaibahan natin sa mundo. Say amen. Say amen. Amen. Now, tingnan niyo po ito. Mahalaga yung tamang response sa suffering kasi yun ang difference natin sa mundo Nakakuha niyo po ako? Mahalaga, tama yung response natin sa sufferings because ito ang distinction natin sa non-Christian. Amen? But, look at me. We need to remember kung saan galing yung response na yun. May pinanggagalingan yan. Say amen. May pinanggagalingan yun. So, dapat tama yung response natin but we need now to remember, you say remember. We need to remember saan galing. Saan galing yung response na yan. Say amen. Now, look at this. What we do flows from who we think or believe we are. Sa pangabasahin natin, 1, 2, 3, go. What we do flows from who we think and believe or believe we are. So, ibig sabihin, church, mahalaga na alam natin kung sino tayo. Mahalaga na alam natin kung ano yung identity natin. Mahalaga na alam natin kung saan nakatali yung identity. Nakakuha? You say amen. Say amen. Example. Halimbawa, nakatali ang identity mo sa mister mo. Okay? Pag nakatali ang identity mo sa mister mo, okay, you will feel satisfied. Pag yung mister mo, loving, faithful, right? Pero papaano
kung yung mister mo na pinagtalian mo ng identity mo, nagloko sa'yo? What happened to your identity? Nakukuha? Example, halimbawa nakatali yung identity mo sa anak mo. Okay? Ibig sabihin, you will feel satisfied kapag palaging mataas ang grades ng anak mo. Ang tanong, paano pag bokya? Nakakuha ko? Sa amen. You feel secured kapag maganda yung trabaho. Doon kasi nakatali yung identity eh. Pero papaano kung nawala yung trabaho? Nakakuha ko? Sa amen. Sa amen. You feel proud. Proud ka kapag yung mga anak mo mababait. Eh paano kung nagsalbahe yan? Nakakuha ko? Nakakuha ko? Sa amen. The same is true to all of us. Yan ang pinag-uusapan natin, identity. We will feel discouraged. Madi-discourage tayo kapag nakakarinig tayo ng mga negatibo tungkol sa ating si amen. Lalo na kapag yung identity natin nakatali sa approval ng iba. Si amen. We will feel insecure kapag nakagawa tayo ng palpak. Lalo na kung yung identity po natin nakatali sa achievements natin. We will feel envious kapag may ibang tao, maganda na yung buhay nila. Kapag yung identity natin nakatali sa material na mga bagay. Amen? Magiging out of focus po tayo sa kalooban ng Panginoon. Kapag nagpatong-patong ang problema natin. Bakit? Nakatali kasi sa blessings. Amen? Na akala natin, ang buhay Kristiyano natin, puro saya. Say amen. Bakit? Kasi, eto. Because, basahin nyo, 1, 2, 3, go. We forget our identity. We forget who we are. We all have identity amnesia. Nakakalimutan natin yung identity natin. Say amen. You say amen. Say amen. Anong paalala sa mga nakakalimot? Anong gamot sa nakakalimot? Paalala. Tama? So anong gagawin natin ngayon? Magpapaalalahanan po natin ulit ang bawat isa. Amen? Ipapaalala po natin ngayon ulit kung sino tayo kay Kristo. Say amen. Okay? Example, halimbawa, hindi po okay ang bagay-bagay. When things are not going well, remember, kung nanay ka, you're not just a mother. You are a Christian mother. Tama? When things are not going well, you're not just a father. You are a Christian father. When things are not going well, you're not just a student. Hindi ka lang estudyante. Kristiyano kang estudyante. Intindihan niyo po ako? Yun ang kaibahan natin sa mundo. Say amen. Say amen. Hindi ka lang empleyado, hindi ka lang mamamayan ng Pilipinas. Kristiyano kang kabataan. Kristiyano kang mamamayan ng Pilipinas. Say amen. Say amen. Hindi lang tayo sufferers. We are Christian sufferers. Do you agree? Say amen. Tama po? Say amen. Now, bago natin alamin yung sagot sa tanong, anong gagawin ko? Pagka may mga bagay na nangyari sa buhay ko, Pastora, anong gagawin ko? Mali yung tanong. Kasi hindi mauubos ang problema. Hindi matatapos ang hassle sa buhay. Dapat ang tanong ganito, ang tanong ganiri, sino ako bilang isang Kristiyano? Sino ako kay Kristo? Say amen. Now, let's answer this question. Subukan po nating sagutin ng tanong na ito. Bakit mahalagang alalahanin natin yung bagong identity natin kay Kristo? Yan ang sasagutin natin. Evan, are you following? Mabilis, mabagal? Ayos lang. Amen. I'll give you 3 whys. 3 why. Bakit kailangan nating alalahanin yung bagong identity natin? Are you ready? Say amen. Number 1. Number 1 agad. Bakit natin kailangan alalahanin? Let's all read. Our new identity in Christ
makes us more confident. Again, basahin natin ng may feelings. 1, 2, 3, go. Our new identity in Christ makes us more confident. Amen? Sabi nyo nga, confident. Tingnan mo ngayong katabi mo, confident ba yan? Amen? Amen? Confident ba siya? Alam nyo ang isang bata, pag ang isang bata, lumaki na kompleto ang pamilya, may confidence, di ba? Iba yung yabang. Hindi ko masasabing yabang. Confidence. Iba yun. Pag alam niya may mommy, may daddy, may papa, may mama, alam niya kompleto yung family niya, alam niya may pagkukunan siya ng resources, lahat, di ba? Pag nag-birthday yan, 7th birthday, nag-birthday ng 1st birthday yan, iba confidence ng bata. Nasaan nakatali ang confidence niya? Alam niya, may mama, may papa. Nakuha ko. Kaya ang bata pa lang, pag sinabing identity, pag sinabing confidence, meron yun. And as we grow old, yung confidence po natin, ano yan eh, nababasag, yung confidence natin nawawala, yung confidence natin nasisira. Amen? Kasi sa dami po na pinagdadaanan natin sa buhay. Now, paano tayo magiging more confident kay Kristo? How to become more confident in Christ? Pastora, more confident saan? Saan ako dapat maging confident kay Kristo? Amen? Amen? Say amen. Confident na ang security natin ay nakatali kay Kristo. Sabihin niyo security. Saan tayo dapat maging confident? Ang security natin na kay Kristo. Sabihin niyo security. Diba? Ano ang kabaliktaran ng security? Insecurity. Bakit nakakaramdam ng tao ng insecurity? Bakit siya nakakaramdam ng insecurity? May kulang. Or pwedeng yung trust niya, nailagay niya sa ibang tao, tapos nabigo siya. May kulang na something na magpupuno sa kanya. Kinulang mo yung tao. Amen? Say amen. Ano pong sabi ng unang Pedro chapter 2 verse 4 to 5? Sundan niyo po ko sa mata. As you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him. Verse 5, you also, like living stones, are being built into spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Sa Tagalog, ganito eh. Siya ang batong buhay na itinakwil ng tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. At habang lumalapit tayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinayo ng Diyos bilang isang gusaling spiritual at bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga spiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa ninyo ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. This is the verse. Himayin natin to. Are you following? Say amen. Now, bakit tayo confident? That's the question. Bakit tayo confident, Pastora? Because we find our security in Jesus, because sabi dun sa verse, He is the living stone. Sabihin niyo stone. Siya ang buhay na bato. Take note of that word, Pagkakakilanlan ni Kristo yan, living stone. Hindi sinabing stone lang. Ang sabi, living stone. Sa ibang salin, hindi sinabing stone lang. Sa ibang salin, cornerstone. Hindi sinabing many, one of the many living stone or one of the many cornerstone. No. Pang sinabi, He is the living stone. He is the cornerstone. Hindi lang siya isa sa mga batong buhay, hindi lang siya isa sa mga batong matatag na kailangan po natin para maitayo ang gusali, pero siya ang bato
batong pundasyon kung saan nakasalalay ang tibay ng isang gusali. Sabihin nyo, tibay. Living stone. Kung meron kayong idea paano itinatayo ang isang bahay, napaka-importante po ng pundasyon. Tama? Bago ka mangarap ng 5th floor, nangarap ka na magkaroon ka ng 10th floor, pundasyon ang pag-uusapan. Do you agree? Kasi kung nagtayo ka ng 5th floor, ang babaw ng pundasyon mo, ano mangyayari sa 5th floor mo? Nakuha niyo po ako? When we talked about living stone, we are talking about the foundation. And sino yung living stone? Si Jesus. Are you following? You say amen. You say amen. Remove Christ. Remove Christ, we no longer have any security in life. Do you agree? Tanggalin mo si Kristo, wala nang security sa buhay. Do you agree? Say amen. Many people during His time at magpahanggang ngayon, listen, hindi kinikilala si Kristo bilang pundasyon. Ano sabi dun sa verse? Itinakwe siya ng tao. He is rejected by humans, but He is chosen and precious to the Father. Yet ano nangyari po sa Kanya? He died shameful and painful death on the cross. But that is not the end of His story. Sino nakakilala kay Buddha? Amen? Nakakilala kay Muhammad. Si Buddha, yan ang pundasyon ng Buddhism. Si Muhammad, yan ang pundasyon ng Islam. Tama? May mga pundasyon yan eh. Kahit nga isang organisasyon, may pundasyon yan eh. Tama? Isa amen. Pero lahat po yan, namatay na. Pero lahat po yan, nanatiling patay. Do you agree? Pero si Jesus Christ, He died, but He rose again from the dead. Say amen. Kaya sinasabing, sino siya? Siya ang living stone. Amen? Nakatingin lang kayo sa akin, may pumapasok ba? Say amen. Naintindihan niyo po ako? Ibig sabihin, siya ang batong buhay. Siya ang kailangan natin. Siya ang ating pundasyon. Do you agree? You say amen. Tanong, sinong pundasyon mo? Amen? Yung mister mo ba ang pundasyon mo? Yung misis mo ba ang pundasyon mo? Yung anak mo, yung achievements mo? Yung Diyos ba o yung tao ang pundasyon natin? Yung patay ba o yung buhay? Say amen. You say amen. We become more confident, look at me, na ang security natin sa buhay, saan tayo magiging confident? Magiging confident tayo na ang security po natin sa buhay ay nakatali kay Kristo. Tama? Say amen. Na habang lumalapit po tayo kay Kristo in repentance and faith, yung identity po natin mas nagiging secured. Tama? Mapapansin natin yung identity natin, hindi na po nakatali sa possession natin. Hindi na nakatali sa ating pamilya. Hindi na po nakatali sa performance. Nakatali sa kung ano ang ginawa at ginagawa ng Diyos para sa atin. Say amen. Say amen. Say amen. Amen? Sino ang living stone? Jesus. Amen? Kahit nga si Pedro tinawag na bato Amen? Boy bato. Sabi doon, on this rock I will build my church. Amen? Meaning, bawat isa po sa atin, okay, na kay Kristo ay bato rin. Tingnan niyo po, verse 4. As you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into spiritual house. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bawat isa po sa atin, maliliit na bato. Bahagi tayo ng iisang gusali.
Bahagi tayo ng spiritual house. And we are now new temple. At bawat isa po sa atin ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. That's why ang security, ang significance natin, hindi po nakatali sa posisyon po natin, hindi po nakatali sa performance po natin, nakatali kay Kristo. Sino ang pundasyon natin? Si Kristo. Ang Diyos ang mason. We are God's building project. We are God's spiritual house. Amen? Nakukuha niyo po ako? Say amen. Anong ibig sabihin? Hindi mo kailangan trabahuin lahat eh. Ang Diyos nga ang mason eh. Ang sinimulan niya, tatapusin niya. You agree? Say amen. That's our confidence. Na kung ano man yung sinimulan ng Panginoon sa atin, tatapusin niya. Say amen. Aside from that, okay? Remembering our new identity. Number 2 will also make us, let's read. Our new makes us more content. Una, yung identity natin makes us more confident. Ngayon, our identity makes us more content. Isipin mo nga, pag may bago kang identity kay Kristo, bukod sa confident ka, contented ka pa. You say amen? Amen. Say amen. You say amen. Saan tayo dapat contented? Saan tayo gusto ng Panginoon maging kontento? Okay? Maging kontento saan? Sa status at kalagayan natin na higit na mainam sa mundo. Okay? We are way better than non-Christians. Tanong niyo sa akin kung bakit. Tingnan niyo po tong verse na to. For in Scripture it says, karugtong lang yan ng 1 Peter chapter 1 See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious. Okay? Madalas, binabase po natin ang status natin sa achievements, sa accomplishments natin. We find honor pag napapansin ng tao yung achievements, yung accomplishments. Do you agree? Ang galing mo. Sabihin ng tao, ang ganda mo. Ang husay mo. Madalas ganun po tayo. Pero papaano kung hindi napapansin yung mabuti? Papaano kung puro kapalpakan mo ang napapansin ng tao? Di ba we feel shame? Sabihin niyo shame. Di ba? You say amen. Now, kapag ka ayaw nating makaramdam ng shame, okay, ang gagawin natin, in order to look well, we will perform well. You agree? Ang resulta, pag gusto nating mag-perform well, we put so much pressure on ourselves. Pag gusto natin, anak ka pa naman ng pastor, dapat ganito ginagawa mo, pinipressure natin. Ikaw, nag-church ka pa na naman doon, ang ganyan ginagawa mo. Ikaw pa naman, pastora ka, ganun ginagawa mo. Di ba madalas natin sinasabi yan? Kaya ang nangyayari, nagpe-perform na lang tayo. Kaya lahat ng ginagawa natin, base na lang doon sa performance. Akala natin, pwede ngayon, na kapag nagagawa natin, yung kontento na tayo. Sa amen. Pero hindi po basihan ang salita at evaluation ng tao para maramdaman nating mahalaga tayo. Amen? Ang salita po ng Diyos, ang mga pangako niya, yan ang basis ng ating identity. Sabihin niyo identity. Kung si Jesus po ay chosen and precious, okay, in the eyes of God. And so, tayo po who are in Jesus, we are also chosen and precious. Say amen. Say amen. Kahit sa paningin ng ibang tao, mapahiya ka. Kahit sa ibang tao hindi ka piliin. At kahit yung ibang tao hindi ka pahalagahan, we hold on to His promise. Alam natin na yung sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ayan o. The one who trusts in Him will never put to
Shame. Nakakuha. Say amen. Ano po kayo, mag-react. May natututunan po ba kayo? Ha? Grabe naman. Ano nangyayari? Naintindihan niyo po ako? You say amen. You say amen. Ang sumasampalataya kay Kristo, hindi mapapahiya. Amen? Napapahiya tayo ngayon. Pero sa huling araw, God will make sure He will vindicate us. He will honor us. Kayong sumasampalataya, sabi ni Lord, pararangalan ko kayo. Amen? You say amen. Maybe today, tingin natin, status natin, mababa. Naiinggit tayo sa ibang tao, mas marami silang possessions, mas popular sila, mas powerful sila. But if they are not Christians, anong kaiinggitan po natin sa mataas po nilang status sa paningin ng mundo, pero sa paningin ng Diyos? Amen? Kaya ang status natin bilang nakakakilala kay Kristo, they are far way better. Do you agree? You say amen. Bakit hindi ka magiging kontento na kay Kristo ka? Mayaman sila, may pera sila. Amen? Pero hindi naman sumasampalataya kay Kristo. So amen. Matibay nga ang bahay nila. Tinakwil naman nila yung tagapagtayo ng bahay. They are building their lives on sinking sand. Amen? Say amen. Next verse. Mark 8:36-37. Ano sabi doon? What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Are you here? Sino dito nakapanood once ng concert ni Sarah Geronimo sa Las Vegas? Yung sa gitna ng concert niya, bigla siyang nag-breakdown. Tapos ang sabi niya nun, hindi niya natapos yung kantang Forever's Not Enough eh. Okay, sabi niya, you know, I have been asking myself, sabi niya ganyan, bakit I feel empty? Napanood niyo yun? Nagtatanong siya, bakit I feel empty? Sabi niya, hindi pala yung successful na shows, hindi pala yung mga hits ang magkokompleto sa atin, sabi niya. Ang makakapagpasaya pala sa isang tao is kapag meron siyang tunay na relasyon sa Diyos. Di ba once nag-viral yan? Do you agree? Say amen. Say amen. Say amen. Amen? Kaya we are far way better. Akala siguro natin, kung itong mga taong ito, they are gaining a lot from the world, masaya sila. Pero sana makita natin, ang sabi ni Lord, maging kontento na kayo sa akin. Na kung ano man ang meron kayo ngayon, kung dito sa lupa, hindi ka magkaroon ng kotse, sa lupa wala kang bahay, sa langit. Amen? Kung dito, hindi natapos yung paghihirap mo, doon. At tapusin ni Lord lahat yan. You agree? Bakit? Temporary lang yung buhay natin dito. Eh sabi ni Lord, wag niyong tingnan yung mga gains ng mundo dito. Tama? Hindi tayo dapat nabubuhay para dito. Kung anong meron tayo ngayon, maging kontento tayo doon. Say amen. Say amen. Say amen. Kaya instead of focusing sa mga bagay na meron sila, na wala tayo, focus on what you have. What do you have? You have God. You have Christ. You have Jesus. Saan ka pa? Amen? Say amen. Yung iba, bumabalik sa dating buhay eh. Sabi nila, hindi pa ako nagki-Christian, maayos ang negosyo ko. Nung di pa ako nagki-Christian, malakas ang business ko. Nung nag-Christian ako, iniwala kayo sa ganon? Tutuktukan ko kayo eh. May ganon eh. Bumabalik sa dating buhay. Amen? Remember our identity. If we will remember our identity, that will make us more content. Na kung anong status natin ngayon, anong kalagayan natin ngayon, alam natin, mas mainam yun kaysa sa iba na hindi nakakakilala kay Kristo. But then again, hindi ko sinabing, ay, hindi ka nakakilala. Ay, ako nakakilala. Walang ganun, ha?
What I mean is that our new identity will make us more contented in life. Are you here? Say amen. Number 3 na. Mabilis? Okay lang mabilis para makaulit. Amen? Anong number 1? Our new identity makes us more confident. Number 2, our new identity makes us more content. Eto, last na. Samahan ako ni Flor. Can you all read? 1, 2, 3, go. Our identity makes us more committed. Ang daling tandaan. Bakit kailangan maalala ko yung bagong identity ko kay Kristo? Kasi una, it makes you more confident. It makes you more contented. And lastly, it makes you more committed. Say amen. Amen. More committed saan, Pastora? Saan tayo dapat more committed? Amen? Basahin natin yung sumunod na verse. 2 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Let's all read. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness. Saan tayo dapat committed? Pag alam mo ang identity mo kay Kristo, it makes you confident, it makes you contented, and it makes you committed. Saan? Committed to a single purpose. Kung bakit ka piniling iligtas ni Lord. Pinili tayo, right? We are chosen, right? We are precious, tama? Merong single purpose, bakit tayo piniling iligtas ng Diyos? At ang gusto ng Panginoon, doon tayo maging committed. Right here. Kasi ang purpose ng buhay, it is not more comfort, it is not more pleasures or more possessions. Iba dapat eh. Tama? Ang purpose dapat ng buhay, iba sa mundo. Bakit iba sa mundo ang purpose natin? Tanong niyo sa akin kung bakit? Iba kasi ang identity natin. Tama? Iba ang identity natin. Ang identity natin nakatali kay Kristo. Say amen. Say amen. Amen? In Christ, we are the new Israel. In Christ, you are the new people of God. At yun ang bagong identity natin. Meron kang bagong identity, meron kang bagong purpose. Labas mo nga yun, a chosen race. Amen? Ibig sabihin, biyaya ng Panginoon ang pagkakapili sa atin. This is something we do not deserve. Mapili ka, di mo deserve yun. Tama? Tulad ng Israel. Tama? Not because we are better. Not because what? We are good. No. But it is all about grace. Biyaya ng Panginoon. Kaya tayo napili. For us to put on display. Para daw i-display natin, hindi yung galing natin, hindi yung husay natin, hindi yung yaman po natin, but to display the grace of God in us. Kasi pagkakapili sa atin, grasya yun eh. Anong iyayabang ko? Anong ipagyayabang ko? Wala akong ipagyayabang. Ang gagawin ko lang, i-display ko yung grasya na natanggap ko. Say amen. Ano pang sabi? A royal priesthood. Say amen. Anong ibig sabihin yan? You know, ang function ng priest, represent people to God. Kaya noon may priest pa eh. Pagkapapasok po sila sa presence of God, yung priest na una. Kasi yung priest ang representation ng tao sa Diyos. Naintindihan ako? Amen? Say amen. Bakit? Bakit royal priesthood? Bakit may priesthood na sinasabi? Anong importansya ng priest? Kasi ang priest, ang trabaho niya, ilapit ang tao sa Diyos.
Ang trabaho ng priest, maging mediator. Say amen. Say amen. Siyempre, si Jesus po ang great high priest natin. Say amen. At naging holy tayo dahil kay Kristo. Amen? Say amen. Naging royal tayo. Naging royal tayo or kingly ang priesthood natin. Naging royal ang priesthood po natin as church because of Jesus Christ. Say amen. So, ang purpose ng buhay natin bilang royal priesthood is i-represent ang Diyos. Amen? Represent Him as King. Represent Him as mediator. Represent Him as Savior. Hindi lang sa words po natin, but also in our deeds. Say amen. Ano pa? A holy nation. Amen? Tayo ang bayan ng Diyos. We represents the kingdom of God. Na kung namumuhay po tayo sa kabanalan, amen? Tayo po, magkakasala pa rin. Tama? Pero patuloy pa din po ang laban natin, pursuing holiness. And if we do that, yung magpakabanal po tayo, we give witness na banal ang Diyos at karapat dapat sundin. Do you agree? Next, a people for His own possession. Ano sabi doon? Pagmamayari tayo ni Lord. Ano sabi dyan? We belong to Him. Tama? We are His treasured possession. We give witness. We speak. Tama? Kung ano yung biyayang natatanggap natin, kung ano yung kayamanan na nasa sa atin po, kung gaano lahat yun, it speaks about what? Kung gaano kadakila at kabuti ang Panginoon na nasa sa atin. Do you agree? Anong purpose? Ang purpose is this, that you may proclaim. Next slide. Anong purpose and mission natin? That you may proclaim the excellence of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya kung magsasalita tayo, kung mamumuhay tayo, tama? Kung may isisigaw tayo, isigaw natin ang Ebanghelyo. Isigaw natin kung sino si Kristo. Isigaw natin kung papaanong tayo ay tinawag. Paano po tayo hinango mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Amen? This is how we can be light in this darkness. Amen? Say amen. Say amen. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Tama? Yan ang storya natin. Amen? Say amen. Say amen. Yan ang storya natin. Tapos na ako. Again, sino ako bilang Kristiyano? Sino ako kay Kristo? Ang dali po nating makalimot, church. Kung hanggang ngayon nakatali pa rin ang identity natin sa asawa natin, sa mga anak natin, sa sino mang karelasyon po natin. Pag ganun po, proud tayo sabihin, ay, asawa ni Perdi yan eh. Kasi nakatali kay Perdi. Ay, asawa ni Vic yan. Asawa ni Pastor King yan. Amen? Ay, nanay niyan si ano eh. Nanay niya yung si Christina Brescio eh. Ay, anak yan ni Erlinda. Nakita niyo po, nakatali. Amen? Paano? Kung yung pinagtalian mo ng identity mo, nagloloko, anong mangyayari sa'yo ngayon? Amen? Kung nakatali sa negosyo, ang kumpiyansa natin, sasabihin natin, ako may-ari nito eh. Malago ang negosyo ko eh. Mataas ang posesyon ko eh. Paano kung nalugi? Paano kung nagsara? Sooner or later, saan tayo pupulutin? Kung nakatali naman sa achievement, sa school, career or ministry, we feel significant kung maraming pumupuri sa ginagawa natin. Wow, ang galing mo!
Ang sarap nun eh. Ang husay mo. Ang active mo naman. Pero paano kung hindi ka mapansin? Paano kung makriticize ka? Magpapatuloy ka pa ba? Say amen. Bakit? Lagi nating alalahanin. Ang identity mo nakatali kay Kristo. Amen? Ang security mo nakatali sa Kanya. Ang status natin nakatali kay Kristo. Ang significance natin nakatali kay Kristo. Yan ang kailangan nating maalala. Anong gamot sa identity amnesia? Paulit-ulit na paalala na ang identity natin na kay Kristo. Marami kayong natutunan? Sa amen. Tatayo po tayo lahat. OT na daw. Amen. Let's worship the Lord tonight. Hayaan po natin ang banal na Espiritu Santo